Ang susunod naman nating gagawing cost of production report ay for Department 2. So ito meron tayong heading. Tas ito meron na tayo sa quantity schedule. So lagyan na natin ng mga information yan. So kung mapapansin mo, ito hindi na started in process ang nakalagay. Since Department 2 na to, ang nakasulat na dito ay receive from preceding department. Okay, so ito yung given natin for Department 2. So since quantity schedule ang gagawin natin, dito tayo magbe-base sa units. Okay, so ang work in process beginning natin for Department 2, 16,000. Lagay na rin natin dito sa unit as accounted. Ito yan, 16,000 yung unit for work in process beginning. So, ang given pa natin, ito yung started in process, hindi binigay, okay? Tapos, ang work in process end, 60,000. Okay. So, kulang ang given natin. Now, ito, para makumpleto natin, balik tayo sa Department 1. So, makukuha natin sa Department 1 yung units na received from preceding department. So, balikan natin yung Department 1. Ito yung Department 1 natin. So, ang unit na na-receive natin from Department 1, ito. Itong 16,000 tsaka 134,000, ito yung unit na ita-transfer sa next department, which is Department 2. So, 134,000 plus 16,000, so ito ay 150,000. So, lagay lang natin siya dito, receive from preceding department, 150,000. So, ayan, makukuha na natin yung total units to be accounted. I-add lang natin yan. Add lang natin tong work in process beginning tsaka receive from preceding department. So, ang total units to be accounted natin, 166,000. So, equal lang yan dito sa total unit as accounted. Now, makukuha na natin tong started, finished, and transferred natin. Ang gagawin lang natin, itong total units as accounted, babawasan natin ng work in process beginning sa work in process end. So, started, finished, and transferred natin ay 90,000. Now, dito naman tayo sa percentage of completion. So, ito given sa atin, work in process beginning, complete as to materials, 40%. So, kailangan lang natin kung 40%, 60% na lang para maging 100%. Tapos, itong started, finished, and transferred, lagi naman yan 100%. Balik tayo dito. So, complete as to conversion cost, 20%. So, kailangan na lang 80% para maging 100%. So, lagay natin dito, 80%. Tapos, ganun lang din, 100% for started, finished, and transferred. Now, dito tayo sa work in process end. So, percentage complete as to materials. So, copyhin lang natin yan, 0%. Tapos, work in process and for conversion cost, 40% daw na complete. So, lagay lang din natin 40%. Now, para makuha yung EUP for materials, imumultiply lang natin yung units sa stage of completion. So, ang nakuha natin, 9,600. Ganun lang din ang gagawin sa started, finished, and transferred, tsaka sa work in process end. Makukuha na natin yung total EUP for materials. So, add lang natin yung mga EUP. Total EUP for materials, 99,600. Ngayon, kunin naman natin yung EUP for conversion cost. Ganon lang din. Yung units natin, i-multiply natin sa stage of completion. Tapos, ganun lang din yung gagawin sa started, finished, and transferred tsaka sa work in process end. Kunin na natin yung total EUP for conversion cost. So, kunin lang natin yung sum ng mga EUP.
So, total EUP for conversion cost is 126,800. Next naman natin, gagawa tayo ng cost analysis. Okay, so i-determine na natin yung total cost to be accounted for. So, ito yung mga cost natin for Department 2. Meron tayong cost ng beginning, tas meron tayong cost added this department. So, work in process beginning muna. Tas material, conversion cost. Material, conversion cost, prior period cost. Okay, so ito yan. For beginning, ito yung cost natin, materials, conversion cost, prior department cost. So, copy lang natin siya. Tapos, kunin natin yung sum nitong cost. Next naman natin yung cost na inad this department. So, ito pa rin, materials, conversion cost, prior department cost. Copy na lang natin. Tapos ito, ayan, 44,820, 50,720. So, hindi given sa atin yung prior department cost. Ito, makukuha natin to, babalikan natin yung department 1. So, para makita natin kung magkano ba yung cost na tinransfer from department 1 papunta sa department 2. So, balik tayo sa first department. So, dito sa ating cost of production report, ito yung cost na tinransfer sa next department. Yung sum nitong work in process beginning tsaka started, finished, and transferred. Yung sum ng cost nila ito, 166,080. Ito yung itatransfer natin sa department 2. So, prior department cost, 166,080. Ayan. So, kunin lang din ulit natin yung sum ng cost added this department. I-total na natin to para makuha natin yung total cost to be accounted for. So, ang total cost to be accounted for ay $278,480. Next naman natin gagawin is kukunin natin yung unit cost. So, para makompute yung unit cost, ang gagawin, yung cost i-divide sa EUP. So, in this case, yung cost for materials, i-divide natin sa total EUP for materials. So, ayan, ang unit cost natin for materials, 0.45. Ngayon naman, unit cost for conversion cost, ganun lang din. Yung cost added this department lang ang gagawa natin ng unit cost, ha? So, okay, 50,720. Divide natin dito sa total EUP ng conversion cost. So, we have 0.40. Ngayon naman, yung prior department cost natin, para makuha natin yan, etong cost, i-divide natin yan dito sa receive from preceding department, yung unit na na-receive natin. So, ayan, ang prior department. So, ang unit cost natin for prior department ay 1.1072. So,
I-account naman natin yung total cost. So, i-assign na natin siya sa inventories. Simulan natin cost as accounted for. Okay, i-assign na natin siya. So, dito tayo magbabase. Ayan, tignan natin to. So, hindi ka na maliligaw dito sa cost of production report. Basta alam mo lang yung flow. So, simulan natin. Ayan, work in process beginning. Copy ko na lang. And then, cost last department. Cost this department. So, ang cost natin last department, eto yan. Etong 16,860. So, ito, pansin mo, hindi na natin siya sinama sa pagkuha ng unit cost, nung kinuha natin yung unit cost. So, lagay na natin. So, cost plus department. Dito natin lagay. So, ito siya, 16,860. So, cost is department, materials, conversion cost. So, tignan natin, ito yung given natin. So, lagay lang natin dito, units for materials, 9,600. For conversion cost naman, ito, 12,800. Tapos yung unit cost natin, kopyahin lang natin. So, ayan, imumultiply lang natin to sa unit cost para makuha yung cost this department for materials. So, 9,600, multiply natin sa 0.45. So, 4,320. Ganun lang din gagawin sa conversion cost. So, isum natin siya. Next naman natin itong sa started, finished, and transferred. So, copy lang natin, started, finished, and transferred. Tapos, ganun ulit. Cost this department. Tapos, cost last department. So, cost natin this department, materials, tsaka conversion cost. So, ito yan, copy lang natin. Started, finished, and transferred, 90,000 yung units. Tapos, for conversion cost, 90,000 din. Tapos, yung cost last department, ito yan. Tandaan mo, department 2 ginagawa natin. So, sasama natin yung cost ng last department, yung naunang department. Sasama natin yan, 90,000. Tapos, copy lang natin itong mga unit cost. Multiply na natin siya. So, 90,000. Multiply mo sa 0.45, 40,500. Ganun lang din dito sa conversion cost tsaka cost last department. So, ayan. I-total lang natin. So, itong cost na to, 26,300, tsaka itong 176,148, isum natin sila. So, kung may Department 3 man tayo, ito yung cost na mapupunta sa transfer sa Department 3. Kung may Department 3 man. Okay, last na, work in process end. Ganun ulit. Cost this department, cost last department. Materials, conversion cost. So, copy lang natin yung given. Ito, work in process end. Ito, 0. Tapos, for conversion cost, 24,000. Tapos, cost last department, ito yan, 60,000.
Multiply lang natin dun sa unit cost. So, copy muna natin yung unit cost nila. Ayan, so multiply lang natin to. Ganun lang din sa conversion cost tsaka sa cost last department. Okay, kunin na natin yung sum nila. Ayan, so makukuha na natin yung total cost as accounted for. So ito, para ma-check mo kung tama yung ginawa mo, dapat pag pinag-add ko to, tsaka itong cost last department, equal yan dito sa total cost to be accounted for. So kunin na natin, pag-add natin sila. So pag hindi ito nag-match, edi mali. Ayun, so tama. Ayan, so meron na tayong quantity schedule, meron na tayong cost analysis. Ngayon naman, gawin natin yung journal entry. Okay, journal entry natin. So, work in process, Department 2. Tapos, materials, raw materials. Dahil conversion cost to, ang ilalagay natin dito sa next, payroll slash applied factory overhead. So, ang nilagay natin na cost, this department 2, ito yan. For materials, 44,820. For conversion cost, ito, 50,720. So, isang mo lang yan. Yan yung cost na nilagay natin for department 2. Ayan, 95,540. Next naman natin, so, kung wala nang next department, so wala na, in this case, wala na tayong department 3. So, ibig sabihin, itong department 2, eto na yung last department. So, yung natapos nating product, ilalagay na natin sa finished good. Finished goods. So, lipat lang natin yung laman ng work in process. Department 2. So, ito yung cost na ilalagay natin. 202,448. So, ito yung cost na malilipat sa finished goods. Okay, sana may natutunan kayo dito sa video natin. So, sana natuto kayo maggawa ng cost of production report. So, sinimulan natin sa heading, tapos gumawa tayo ng quantity schedule, and then ginawa natin ng cost analysis, tapos ginawan din natin ng journal entries. So, etong example natin is under FIFO method. So, gagawa rin tayo same example, pero papakita naman natin for weighted average method.